Nung pagbuo ng sniper is na-test ko yan noong 1998. Na one time, meron kaming pinasok na isang kampo to nila Commander More, dito sa area ng Simsiman, Lutayan, Sultan Kudarat, boundary ng Columbio at pinorderan kami ng 301st Brigade, the time ni Gerald Dagudag, na mag-operate doon sa area. Kasama namin yung 47 at 15 IB at saka kami. By that time, ay yung kalaban is nasa isang parang nasa isang hilly portion ng lugar na yon. At bago ka makarating sa area na yon is kinakailangan mo munang i-cross yung mga plowed na field. So, kitang-kita ka talaga pag nag-cross kayo sa area na yon. Tatlong grupo kami, 47, 15 at saka kami. By that time, nakapag-train na kami ng... meron akong isang team na buo ng sniper. Wala pang sniper talaga no na organized na sniper group eh. That was 1998 Kasi I remember nung Ranger yata is 1997, dahil yung Ranger naalala ko nung mayroon kaming kabady na sniper team is nung pagpasok namin sa Omar Camp Omar. Pero by that time nung ginamit namin yon, wala pa talaga yun. It was the idea of the corpus. Binigyan niya ako ng isang rifle scope. Binigay sa akin. So ang ginawa ko, pinafabricate ko, pinalagay ko sa M14. Pinagawa ko yon, pinagawa ng mount, tapos using yung pinaka magaling ko na tropa sa marksmanship, yun ang ginamit ko. So ang ginawa ko is pinag-train ko siya. Ano lang yun, yung mga internal lang na training yun. Sabi ko nga kailangan mag-train ka sa commander, company commander, mag-train ka ng sayo-sayo. Internal, kung anong kinakailangan mo. So that time, isa sa mga training na ginagawa namin is yung marksmanship ng sniper. So binuo ko yung isang sniper, yung isang marksman, isang radio operator, saka yung body nila. Security. Tatlo lang sila actually. So I had a chance na i-employ yun, una, sa situation do sa Lutayan. So by that time, ang ginawa namin, tatlong grupo kami. Ang 15 at 47 IB, yung access nila is nasa front mismo nung camp na yon. So unfortunately, medyo nabutas yung mga natin doon, yung mga armor natin, at hindi makapag-push ng forward dahil medyo maulan, so hindi mai-push ng gusto yung armor. At that time, ginawa ko is nag-maneuver ako sa flank nung camp na yon. At doon sa isang hill na opposite nung hill na inoccupy ng brigade na yon. So doon ko pinosisyon yung tropa, kasama ko yung usual, yung weapons platoon ko, sniper. So ang ginawa ko that time, hindi mo mapasok yung tropa mo kasi once na mag-cross ka doon sa terrain na inoccupy mo, open ka. So, open ka dun sa machine gun fire na. Saka sa lahat ng mga naka-proposition dun surrounding ng camp na yun. So, yun ang dilemma ko that time. So, ang ginawa ko is ni-reorganize ko actually yung parang na-break ko yung basic na organization. Kasi talagang naka 9-man squad talaga kami pag na-organize that time. So, ang ginawa ko nun is binrake ko yun. Lahat ng mga gunners ko, yung mga 60 machine gun is pinosisyon ko doon sa hill na yon, opposite doon sa hill na inoccupy nila. Halos pareha lang naman ng elevation. Inalain ko sila lahat doon. At yung sniper ko is pina-forward ko ng mga few meters doon sa mas malayo position, sa isang portion kung saan sila pwede makapag-cover pwede nilang maobserbahan yung posisyon ng kalaban. So, tatlo lang sila, pina-forward namin yon. At yung 60 namin is ni-position ko rin doon sa opposite, sa side namin. Iniwalay ko doon sa mga squads nila. Sa platoon.
ang akin lang doon, yung concern ko is, kinakailangan makapag-rush up kami doon sa hill na yon. Dahil kung makuha namin yung hill na yon, automatic makakapasok yung ibang tropa. Papugpus sila. So, yung ginawa namin, so ang instruction ko lang doon is, una, ang isang trabaho ng 60 is dapat yung lahat ng mga 60 machine guns namin na ang isang ang ano lang nila, is task nila is dapat hindi makatingin sa amin yung mga kalaban na nakaposisyon sa kabilang hill para pag-cross namin. At maka-occupy kami doon sa hill na in-occupy nila. Tapos yung mga M203 naman, hiniwalay ko na rin doon sa likod kasi useless yung M203 minsan sa pag-assault eh. Rifle grenade, yun ang talagang ginagamit namin during the assault. Yun ang so ang ginawa ko is iniwan ko na lang lahat ng mga M203, doon na lang sila sa likod ng bandang mga 60 machine guns namin. Tapos yung mortar, pinaposition ko rin sa likod. So sa madaling salita, ang maiiwan na lang doon sa assaulting elements ay yung ano na lang, yung may mga M16 tsaka M14 at saka iilang may M60. So tapos ang magiging trabaho naman ng aso na mag-seize na yung yung 60 machine gun, ang magsusupport na lang sa amin is yung sniper namin. Magsusustain doon na sa area na yon, sa papasukan ng assaulting elements, na dapat nakikita niya doon kung sino pa yung puputok. Yun lang ang magiging trabaho niya para hindi ma-disrupt yung pag-assault namin doon sa hill na yon. So nung nakaposisyon yung mga 60, yung sniper namin nakaposisyon na, posisyon ng M203, mga gunners. Nakaposisyon na rin kami doon sa side ng hill para mag-assault. Initially, medyo sinusuppress kami ng kalaban, so hindi kami makapasok. Tuloy-tuloy, so hindi pa. So ang ginawa namin, naghihintay lang kami ng tamang timing kasi ang naging problema noon is yung isang 60 machine gun nila nakapasok doon sa ilalim kung yung dulo ng hill, yung nasa spar nung hill na yon, nandoon nakapasok yung isang 60 gunner, yun naging problema namin. So kahit na hindi kayang tirahin ng sniper, so ang sabi nung unang pagpasok namin gano'n, sinabi ng sniper namin is ang 60 machine gun na isa is hindi makontrol dahil nakatago doon sa ilalim ng hill. Na gano'n sa pababa, doon may binutasan silang gano'n, nandoon nakalagay. So ang ginawa ko noon, pinababa ko yung 90RR ng gunner at pinagapang ko doon sa opposite na creek, sa creek side. At yun ang pinatask ko lang sa kanya, na tirahin yung 60 na yun. Kasi nandito kami sa hill na to, nandito yung mga tropa, nandito sila, nandito yung 60 IB o 47 IB. Kaya lang pin down dito eh. So ang ano lang namin is pag napinda namin itong hill na, atong 60 na to, yung ibang mga tropa ng kalaban dito, kayang i-suppress nung 60 namin dito at saka kayang i-suppress ng sniper. So ang problema namin is yung 60 na nasa baba ng konti na hindi kayang i-cover ng pati yung mortar namin hindi kayang So nakita yun ng sniper namin na, sir, sabi niya, yan ang isang problema, hindi mayroong puputok doon sa kabilang side na yun ng hill nang hindi kaya namin i-cover. So ang ginawa ko para masolusyonan yun is dinitouch ko yung 90RR, pinagapang ko dun sa isang creek na naka-opposite nung side na yon, at yun ang tasking nila. So ang naging order ng is titirahin muna ng 90RR yung 60, pag na-neutralize yun, magsusuppress yung 60 namin dito nakaposisyon, titira yung mag-snipe yung sniper. Para hindi, ang purpose lang is walang makatira sa amin pag mag-cross kami yung assaulting elements. Plus yung mortar namin, tuloy-tuloy yun. So, habang hindi pa ma-hit nung 90RR namin yung 60, binabagsakan namin ng mortar. Kasi may 60 mortar kami dala-dala. Binabagsakan namin yung hill na yun. Yun muna ang tumitira. Plus yung occasional na, kasi kinokontrol din namin yung ammo eh. Occasional na putok lang ng 60. Tapos yung M203, control din. So, ganun ang order, tira-tira muna ng deliver muna ng 60.
Tapos yung 90RR. Tapos yung sniper namin, tuloy-tuloy lang sila ng pag-o-observe doon sa area kung ano yung naging activities. Na-update lang kami sa likod. Ngayon, nung ready na yung 90RR namin at ready na silang tumira, siguro mga 4 times, 4 tries, bago na-hit yung ano na yon, yung 16 na position na yon. Nung na-hit yon, nag-cover na yung 60 namin, sniper, tapos yung mortar, takbo kami ngayon. Halos isang section na lang kami ang nag-cross doon sa field na yon. Tumatakbo kami. So pagdating namin doon sa paanan ng hill, nag-skirmish kami at tumakbo kayo paakyat. Nung nakita nila kami na nasa gitna na kami ng hill nung maakyat, tsaka nag-ceasefire yung 60, yung mga gunners namin, tsaka yung tuti sa likod. Tsaka ang pumipick up na lang nun, is yung sniper na lang ang tumutuloy para walang ano. So tama-tama, habang nagmamaneuver kami dun sa hill na yon, pag-occupy namin na-occupy namin yung hill. So doon na kami halos nagpantay na yung away. Hanggat sa nagsiakyatan na rin sila lahat, pumapasok na kami doon. Doon na kami nakapasok sa kampo na yon. Tapos yun, pag-occupy sa taas na yon, kapag forward na rin yung ibang elements, nakapaakyat kami lahat sa kampo na yun, nag-withdraw. Pero malaking tulong sa amin yung sniper team namin na yun. Kahit na ano lang yun, yung 3 lang sila, pero malaki ang naging effort nun sa amin. At marami pa kaming mga experience na nagamit talaga namin sila sa